Eto na nga mga chong, marami tayong Gilas updates. Bakit nga ba wala itong si Jordan Heading at Justin Baltasar sa lineup ng Gilas Pilipinas? Nitong nakalipas nga na araw mga chong, ay inilabas na ni Coach Tim ang kanyang 12-man pool na maglalaro sa paparating na first window. Hindi na nga gumawa ng malaking Gilas pool itong si Coach Tim Cone para makapag-focus na siya sa kanyang 12 players. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit wala si Jordan Heading at Justin Baltasar? Unahin nga muna natin itong si Justin Baltasar. Naglaro para sa Pampanga sa MPBL at fresh from Strong Group Athletics. Pero ang dahilan nga kung bakit hindi siya ipinasok ni Coach Tim sa Final 12 ay meron na nga silang Calvin Oftana. At mukhang mas kursunada ni Coach Tim si Calvin Oftana kumpara kay Justin Baltasar. At hindi nga natin masisisi si Coach Tim Cone. Dahil kung ikukumpara mo ang laro ni Baltasar at Calvin Oftana ay di hamak na mas versatile itong si Calvin Oftana. Mas mabilis, pareho nga silang mayroong outside shooting, pero ang kagandahan kay Calvin Oftana ay kaya nitong mag-penetrate to the basket ng mabilis nang hindi nakikita kay Justin Baltasar. Isa pa nga sa nakikita nating dahilan ay mayroong lamat itong si Baltasar at si Coach Tim Cone. Dahil kung matatandaan nyo, last FIBA World Cup ay mayroong hindi pagkakaintindihan ang kampo ni Justin Baltasar at Coach Tim Cone dahil sa miscommunication ng dalawang panig. At yan nga ang isa sa dahilan kung bakit hindi napasama si Baltasar sa Gilas 12 na maglalaro sa FIBA Asia Qualifiers. Pagdating naman dito kay Jordan Heading ay aminin ko mga chong na maging ako ay nanghihinayang na hindi ito napasama sa Final 12 lineup na inilabas ni Coach Tim Cone. Malaki sana ang maiko-contribute nito, lalong-lalo na pagdating sa outside shooting. Pero hindi naman natin masisisi si Coach Tim Cone dahil usually ay nagre-rely nga ito sa kanyang comfort zone, lalong-lalo na kapag maikli lang ang kanilang preparation. Kaya naman hindi nga nakapagtataka na pasok itong si Scottie Thompson, CJ Perez at Chris Newsome dahil may background na nga ang mga yan sa triangle offense ni Coach Tim Cone. At kung kukuha nga siya ng panibagong gwardya, ay panibagong adjustment na naman ang kanilang gagawin. At hindi nga sapat ang kanilang panahon para makapaghanda. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakapasok itong si Jordan Heading at Justin Baltasar ay wala nga silang background sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Kilala nga natin itong si Coach Tim na nagre-relay ito sa mga players na kabisado ang kanyang sistema. Ganyan nga ang kanyang ginagawa sa Barangay Ginebra, kaya naman yung mga key players lang ang nabibigyan ng playing time. At ganyan nga ang kanyang ginagawa sa Gilas Pilipinas. Kinuha niya yung mga players na naglaro sa kakatapos lang na Asian Games dahil may mga background na yan sa triangle offense at meron na silang chemistry. Speaking of triangle offense, ay meron ngang magandang pinaplano itong si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Kung matatandaan nyo nitong mga nakaraan na nagpahayag na si Coach Tim Cone na kung siya ang magiging permanenteng head coach ng Gilas Pilipinas ay kailangan nila ng long-term plan. At ngayon nga nung kumpirmado na si Coach Tim Cone ang permanenteng head coach ng ating national team, ay inilatag na nga nito ang kanyang mga plano in the next 4 years. Unang inilabas ni Coach Tim ang kanyang Final 12 lineup. Plano ni Coach Tim na panatilihing intact ang kanyang 12-man Gilas lineup. Ibig sabihin nga lang niya ng mga chong na ang 12 players na pinangalanan ni Coach Tim Cone ay yun na ang
permanenteng players. Sila-sila na rin ang maglalaro sa paparating na FIBA Asia Qualifiers, FIBA Asia, Asian Games o SEA Games. Kahit anong torneo pa ang salihan ng Gilas Pilipinas ay wala nang magbabago sa lineup. Ang paliwanag nga dyan ni Coach Tim ay gusto niya na makabuo ng solid chemistry ang kanyang mga players. Once na may chemistry na ang mga Gilas players, ay hindi na rin magiging problema ang kanyang sistema. Para sa akin mga chong, ay napakaganda ng plano na yan ni Coach Tim Cone. At yan nga ang kailangan ng ating national team. Dahil kung matatandaan nyo nitong mga nakaraan, ay papalit-palit nga ng players ang Gilas Pilipinas. Kulang rin sila sa preparation, kaya ang nagiging problema ay kulang sa chemistry ang mga players, kaya nagkakalat sila every tournament. At matutuldukan na nga yan nang dahil sa long-term plan ni Coach Tim Cone. Matagal silang magsasama-sama, mas magiging maganda ang kanilang performance every tournament. Ibig sabihin, wala na tayong makikitang dribble drive offense o nagkakanya-kanya ang mga players dahil meron ding sistemang sinusunod, which is yung mixed triangle offense ni Coach Tim Cone. Future is bright ika nga para sa ating national team dahil bukod sa chemistry na kanilang mabubuo ay marami nga ring promising na batang players na naka-line up. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa plano ni Coach Tim sa Gilas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.